Sa unang bugso ng ating balitaan, numero 1 si KOJC leader Pastor Apollo C. Quiboloy sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight, habang pumangalawa naman ang mga re-electionist na sina Senador Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Buong pagtitiyak ding sinabi ni Pastor Quiboloy na hindi siya tumatakbo para sa pera at ambisyon, kundi para ayusin ang bansang Pilipinas. Si Margot Gonzalez magbabalita. Pasok ang Duterte sa Magic 12 sa final run ng senatorial survey ng social media page na Archlight. Ginawa ang survey mula May 1 hanggang May 5 kung saan ang followers ng page ay bumoto mula sa 64 na senatorial candidates. Umabot sa kabuang 956,423 ang mga botante at halos 12.8 million naman ang engagement sa lahat ng kanilang platforms. Ang senatorial candidate na si Pastor Apollo Quiboloy ang nanguna sa naturang survey. Nakakuha ito ng 92,401 na boto sa tanong na sino ang iboboto mong senador. Sinundan siya ng mga re-electionist na sina Senator Christopher Bongo at Bato de la Rosa. Pang top 11 naman si Representative Camille Villar at Bonifacio Busita. Sa isang recorded message, sinabi ng leading senatorial candidate na si Pastor Apollo ang dahilan kung bakit dapat siyang iboto sa Mayo 12. Ayon sa butihing pastor, hindi siya tumatakbo upang magpayaman o magsulong ng personal na ambisyon, kundi upang magdala ng tunay na pagbabago at maglingkod sa bayan upang itaguyod ang isang bansang malaya mula sa korupsyon at tunay na maayos ang pamamahala. Boto po ninyo sapagkat gusto ko pong kayo ay makaranas ng isang bansa na malaya sa korupsyon at malaya sa mga opisyal na nang-aabuso ng kanilang kapangyarihan at autoridad na ipinagkaloob sa kanila. At aasahan po ninyo ang aking pangakong ito. Hindi po ako pwedeng kainin ng sistema, ng politika. Ako po'y narito para ayusin natin ang Pilipinas at ito'y ipalakad sa tamang daan ng pamamahala. Kaya maasahan po ninyo ang aking pangakong ito na hindi magbabago, hindi ako tumakbo para sa pera, hindi ako tumakbo para sa pabor, hindi po ako tumakbo para sa ambisyon. Samantala, patuloy ang malawakang kampanya ni Pastor Apollo Quiboloy sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas sa kabila ng mga pagsubok at hamon na kanyang kinahaharap. Ang mga taga-suporta at taga-sunod ni Pastor Apollo ay hindi matitinag. Hindi lamang sila nanatiling tapat, kundi mas lalo pang tumitindi ang kanilang suporta at pagmamahal para sa butihing pastor. Marami na nagkakaroon ng mas malalim na pangunawa sa mga pagsubok at sitwasyon ngayon ng butihing pastor. Si Atty. Israel Totorion, tagapagsalita ni Pastor Apollo, muling nanawagan sa mga taga-suporta na huwag mawala ng pag-asa at patuloy na magkaisa at magsanib puwersa upang ikampanya ang butihing pastor. Huwag po tayo mawala ng pag-asa. Senatorial frontrunner na si Pastor ngayon kasi naiintindihan na ng mga taong bayan, yung mga paratang sa kanya ay wala pong katotohanan. Ito po'y dala ng politika lamang. Kaya nga po, huwag tayong mawala ng pag-asa. Kayod ng kayod, mayroon pa tayo ngayong araw at saka bukas na pwedeng mangampanya. Gawin natin ang lahat para mapaintindi sa taong bayan na kinakailangan si Pastor Apollo C. Quiboloy po sa Senado para magiging fiscalizer siya doon, magiging main warrior against corruption kasi siya rin ang isang tao na napakaloyal sa ating bansa at sa kay Tatay Digong. Hindi niya pababayaan si VP Sara Duterte kung sakaling ma-impeachment or may trial against kay VP Sara Duterte. Ngayong araw natapos na ang cross-examination ng kampo ni Pastor Apollo sa witness ng prosecution. Susundan daw ito ng redirect examination sa May 16 at re-cross-examination. Pagkatapos nito, magpapalabas ng desisyon ng korte kung pagbibigyan na makapagpiyansa si Pastor Apollo. Ayon kay Torion, malakas ang pananalig nila na makakalaya na ang butihing pastor. Lahat naman ay nasa control po ng Poong May Kapal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. We are really very hopeful na makapiyansa, makapost ng bail po si Pastor Apollo C. Quiboloy. Kasi sa tingin namin, the evidence is not strong. So, yun ang opinion namin. So, may ibang opinion din yung prosecution. Pero ako, deep in my heart, may posibilidad na maka-post po ng piyansa si Pastor Apollo C. Quiboloy.
Matapang at diretsahang binatikos ni Vice President Sara Duterte ang administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kung saan tinukoy niya ang kawalan nito ng kakayahang mamuno. Nagbabala rin ang bise laban sa isang mapanganib na alyansang naglalayong panatilihin ang kahirapan ng mga Pilipino kasama ang banta ng malawakang dayaan sa nalalapit na halalan. Si Jason Rubrico magbabalita. Formal nang itinaas ni Vice President Sara Duterte ang mga kamay ng pambato ni dating Pangulong Rodrigo Duterte, ang tinaguriang Duterten, sa meeting de Avance sa Liwasang Bonifacio. Sa kanyang talumpati, walang paligoy-ligoy na tinukoy ni VP Sara ang ugat ng aniyay patuloy na pagbagsak ng bansa. Ito ang maling pamumuno ni Marcos Jr. at ang pag-usbong ng isang alyansa na binuo umano mula sa kasakiman at kapangyarihan. Sa kasamaang palad, iniluklok natin ang isang leader na walang kakayahang maintindihan ang tunay na kalagayan ng mga Pilipino. At higit sa lahat, hindi kayang magdesisyon para sa kapakanan ng sambayanan. Pinagbabayaran natin ngayon ang pagpili ng maling leader. Nakikita natin ang lantaran at walang pakundangang paglabag sa ating saligang batas. Dagdag pa ni VP Sara, patuloy umanong umiiwas si Marcos Jr. sa issue ng drug test na naging simbolo ng mga napabayaang pangako ng administrasyon. Malinaw rin ang naging pasaring ni VP Sara sa insidente ng pagdukot kay dating Pangulong Duterte na iniuugnay niya sa kasalukuyang gobyerno. Pinamumunuan din tayo ngayon ng isang taong patuloy pa ring tumatanggi, sumailalim sa isang pampublikong hair follicle drug test at nagsinungaling sa 20 pesos ang bigas. Ang masakit pa, nakuha nilang kidnapin ang dating Pangulo at dali-dalian nilang itinapon sa ibang bansa upang litisin ng mga dayuhan. Ngunit higit pa rito, binigyang diin ni VP Sara ang insultong idinudulot ng pamahalaan sa sambayan ng Pilipino, ang paggamit umano ng ayuda bilang kasangkapan para bilhin ang boto ng mamamayan. Iniinsulto nila tayo sa paggamit ng ayuda upang bilhin ang boto ng mga tao. Ang ayuda ay hindi naman likas na masama. Sa katunayan, marami ang natulungan ito noong panahon ng pandemya. Ngunit kapag ginamit ito para manipulahin kayo at pagsamantalahan ang inyong kahirapan upang manatili sila sa kapangyarihan, nagiging sandata ito ng pang-aabuso. Again, Filipinos deserve better. Kasunod nito, nagbabala si VP Sara sa posibleng malawakang dayaan sa darating na May 12 elections. Aniya, ang alyansang nabuo ay hindi lamang mapanganib kundi naglalayong ipagpatuloy ang pagpapahirap sa taong bayan. Ang binuong alyansa ay isang mapanganib na pagsasanib puwersa ng isang administrasyong walang kakayahan, mga elitistang liberal, at mga tinaguriang makabayan na ang tunay na hangarin ay manatiling mahirap ang taong bayan. Ibinahagi rin ng pangalawang Pangulo ang kanyang paghahambing sa alyansang ito sa mga bangungot ng nakaraan mula sa kapalpakan ng Yolanda Response hanggang sa panahon ng narco-politics kung saan aniyay iniwan sa gutom at kawalang malasakit ang mga Pilipino. Kaya naman, muling nanawagan si VP Sara sa mga botante na gamitin ang kanilang karapatan ng buong dangal at tapang ngayong darating na halalan. Let us show the world that no amount of vote buying or cheating can suppress the fury burning in our hearts. Time and again, you have heard me say, God save the Philippines. Ngayong Lunes, bumoto tayo ng diretso and
let us all save the Philippines.